live from live from Alcala, Barangay Bersamin, Alcala. Right, so welcome to our daily prayer and rosary crusade, and a pleasant afternoon to everybody. So welcome to our daily prayer and rosary crusade, and also the proclamation of the gospel. So Father God would like to offer this mission first and foremost for world peace and for an honest and peaceful election, and as a thanksgiving for all the blessings that you have bestowed on us, especially to our viewers, likers, and sharers of our daily FB postings, for some prayer requests granted, especially the healings. So we humbly ask you to please continue to manifest your healing power, your love, your mercy, your forgiveness, your peace, but most of all, we need your protection in our daily lives. And also for the eternal repose of our brother, Rodrigo Esteban. And Father God, like also to offer this prayer to all the pastors and priests all over the world. So please join us in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, you have chosen your priests from among us, and sent them out to proclaim your word, and to act in your name. We ask you to fill them with the fire of your love, that their ministry may reveal your presence in the church. Since they are earthen vessels, we pray that your power shine out through their weaknesses and their afflictions. Let them never be crushed, and their doubts never despair, and persecution never abandon. In times of weakness, send then your Spirit to put your word and your love in their hearts, to bring good news to the poor and healing to the brokenhearted, to the glory of God the Father. Amen. And also, Father God, like also to offer this prayer for the sick. So please join us in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, we are praying for our FB viewers, likers, and sharers of our daily FB postings who are sick right now. And I'd like also to include to all the sick people all over the world. Wherever they are now, whoever they are, they need your healing touch on their bodies and their emotions. Heal their pain, Lord. Help them to sense your presence, to know you are near. Be their comfort. We ask that they would not be afraid or lonely. We pray in faith in the name and power of Jesus to heal our friends, so we humbly ask that you would make them well. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And Father God, for the special intentions and petitions of the members, officers, and members of the Senior Santo Niño Evangelical Mission, Philippines Incorporated, Luzon, Visayas, and Mindanao, and abroad. So, Father God, to please, we humbly ask you to please grant to them your blessings, and especially what they are asking from you, so you know what is best for your children. Alright, so pakinggan po natin ang Ebanghelyo. Alright, so the Gospel for today according to Matthew. So, in fear, yet with great joy, the women left the tomb and ran to tell the news to his disciples. Now, Jesus met them on the way and saying, "Rejoice."
Then the women approached him, embraced his feet, and then worship him. And so, but then Jesus said to them, "Do not fear, but go and tell my brothers to set out for Galilee. There they will see me." Now, as the women proceeded on their way, so some of the guards went to the chief priest, went into the city, reported to the chief priest all that had happened. Then the chief priest met with the elders and decided to give a large sum of money to the soldiers with this order. Say that his disciples came by night while you were asleep and stole the body of Jesus. And if Pilate knows about this, we will explain the situation and keep you out of trouble. So the soldiers did as they were told. So this news had circulated among the Jews even until this day. All right, my dear brothers and sisters, the good news of salvation. Right, so noong panahon na yun, ang mga babae na nanggagaling sa libingan ni Jesus, at nung nalaman nila na wala nang laman dahil dumating ang anghel, at sinabihan sila na wala na dito ang hinahanap nyo dahil siya ay nabubuhay na. Kahit umalis sila sa libingan at takot na takot, magkahalong takot at galak sa kanilang puso, at tumakbo sila upang iulat sa kanyang mga alagad ang tungkol kay Jesus. Subalit, noong sa kanilang paglalakad ay nakasalubong nila si Jesus, at ang sabi, at sila ay binati. At ang sabi, huwag kayong lumapit sila kay Jesus, hinahalikan ang mga paa, at sinasamba siya. At ang sabi ni Jesus, huwag kayong matakot, humayo kayo, at sabihin niyo sa aking mga kapatid na humanda sila. Pupunta sila sa Galilea, at doon nila ako makikita. Kahit noong nagpatuloy ang mga babae sa kanyang paglalakad, ay ang ibang mga kawal ay pumunta sa mga pinuno ng mga obispo at inuulat sa kanila ang lahat na pangyayari. Kaya tumawag ng isang pulong ang pinuno mga pinuno ng mga obispo, at sila po ay nagpasya na magbigay ng malaking halaga sa mga nagbabantay at sa ganito na pagkasabi. Sabihin nyo na habang kayo ay natutulog, dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. At sakali man malaman ito ni Pilato, ay kami na ang bahala doon at kayo ay hindi maisangkot sa gulo. At ginawa, tinanggap ng mga sundalo ang pera, ang suhol, at ginawa nila kung ano ang sinabi sa kanila ng pinuno ng mga obispo. At ang balitang ito ay lumaganap
At kahit hanggang sa ngayon na panahon sa mga Hudyo. So mga kapatid, ang magandang balita alang sa ating kaligtasan. Praise to you, Lord Jesus Christ. Alright, so pakinggan po natin. Now, in this gospel episode, two tales of the empty tomb circulated that day. So the first tale told by the resurrection, the passage to death and new life. While the second tale was of deception, of thievery, with the intent to mislead. So whatever the impact the two tales had during the time, we are aware that the significant tale was the first. Alright. So, sa punto nito sa Ebanghelyo, dalawang kwento ang kumalat tungkol sa walang bangkay, walang laman. O diba? Walang laman ang puntod o libingan ni Jesus. So, yun po ang kumakalat na balita sa araw na yun. Kahit ang unang kwento ay tungkol sa muling pagkabuhay. Na dumaan man ang ating Panginoong Jesus ng kamatayan, ngunit siya po, o diba, ay muling binuhay. So, batay po kung ano ang naitakda sa banal na kasulatan. Samantala, ang pangalawang kwento ay tungkol sa panglilinglang. Diba? Pagnanakaw. Na kung saan ang layunin ay para lukuhin ang tao. Na kung anuman ang pagtatama, o diba? O malaking tama o dating dito sa dalawang kwento ay ng panahon na yun. Kaya tayo po ay alam natin na ang binigyan ng halaga sa kwentong ito ay ang muling pagkabuhay ni Jesus. Hindi ang panliling lang ng mga pinuno ng mga obispo. Alright, so it touched the small band of Jesus so much that they made the necessary passage from cowardice to boldness, from being dispersed to becoming a group again, from despair and to hope. Alright, so kahit ang muling pagkabuhay ni Jesus ay sobra-sobra ang tama ang dating nito sa kanyang mga alagad na kung saan ay ipinaramdam ni Jesus sa kanila ang kahalagahan na pinagdaanan ng kanyang mga alagad at si Jesus na mula sa kanilang pagkakaduwag patungo sa kanilang katapangan, mula sa pagiging pagkawatak-watak ay muli silang nabuo at mula sa pagiging bigo ay nagkaroon sila ng pag-asa. Right, so, kaya isa man yun, no? Sa buhay natin, di ba, may mga sandali na dumaan tayo ng kaduwagan dahil natatakot tayo, na baka, di ba, malaman ang katotohanan, di ba, ay malaking lamat o kasiraan sa ating pagkatao. Right, so, alisin natin ang pagkukunwari. Kailangan ang isang alagad ni Kristo ay laging matapang humarap sa katotohanan. Di bali na masira man ang pagkatao mo, wag lang masira ang pangalan ni Kristo. Alright, so tandaan po natin yan. Kaya dumaan tayo na nagiging duwag tayo. Pero, kapag tayo ay nakarinig sa banal na ebanghelyo, at nilagay mo sa utak mo, dinala sa puso, at isa sa buhay mo. O, diba? So, hindi mo kayang ipaliwanag kung paano ka nagkaroon ng tapang, o, diba? Na matitiis mo, na mailagay ka sa kahiyaan. Diba? Matitiis mo, ang lahat mawawala sa iyo.
Basta wag lang mawala si Kristo sa buhay mo. Kahit kuminsan, pag mayroong gulo, kahit sa isang pamilya, di ba, nagkawatak-watak, kakampi dito, grupo-grupo. O, di ba, may 4 laban sa 3, 3 laban sa 4. Di ba, na kuminsan hindi nabubuo ang pamilya, lalo na tungkol sa inggit-inggitan, o di ba, sa mga lupa na kapiranggot. O di ba, so tandaan po natin yan. Di ba, kahit ano pong mangyari, o di ba, mahalaga po ang relasyon ng isang pamilya. Tandaan po natin, kahit na po may mga sandali na hindi magkaunawaan, nabali, di po ba? Ngunit, tandaan po natin yan, sa bandang huli, kayo pa rin ang magtutulungan. Alright, so, kaya isa yan. And the result, they had during the first Easter morn, birth a new movement that is alive until now. Right, so, ang pinagkayarian, diba, noong unang araw ng muling pagkabuhay, unang umaga, diba, matapos ng pagkabuhay ni Kristo, ay isinilang ang bagong kilusan na kung saan ay hanggang ngayon ay buhay na buhay. Right, so Mary of Magdala was the new Gabriel who brought tidings of great joy, not only to the apostles, but to those who would find renewed hope and the resurrection. Right, so kaya si Maria Magdalena ang tinutukoy na bagong Gabriel. Diba? Dahil si Anghel Gabriel, siya po ang tagapagdala ng magandang balita. Alright, so lalo na nung si Maria ay napisil na magdala sa kanyang sinapupunan, dadalhin niya sa kanyang sinapupunan, ang ating tagapagligtas. So si Gabriel po ang nagbabalita. Alright, so kaya ngunit dito po sa puntong ito ay ang tinutukoy po na bagong Gabriel ay si Maria Magdalena. Right, so dahil nagdala siya ng magandang balita na punong-puno ng kagalakan, hindi lang sa mga alagad na Jesus, subalit lalo na sa mga tao na nakatagpo ng panibagong pag-asa, o diba? At sa muling pagkabuhay ni Kristo. Now, in a culture that did not accept as valid the testimony of a woman, so it is remarkable that the 4 Gospels did not hesitate to make Mary Magdalene the first testimony of the resurrection of Jesus. Alright, so sa kultura po, lalo na nung kapanahonan ni Jesus, na ang babae, ang hindi pwede na magiging saksi ang babae, lalaki lang. Alright, so para sa kanila, mahalaga ang testimonyo ng isang lalaki. Kaya kung babae, kahit nagsasabi ito ng katotohanan, ngunit hindi po ito mabisa, o diba, para sa kultura ng mga Hudyo noon. Subalit, dito po sa puntong ito sa Ebanghelyo, ay kahanga-hanga na ang 4 na Ebanghelyo ay hindi nag-alinlangan na kung saan na ituring si Maria Magdalena na ang unang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Right, so it has much to say about the role of women as preacher today. So tradition has called her Apostle Apostolorum, the apostles of the apostles. So she was the first Christian preacher. Right, so kaya dahil po kay Maria Magdalena ay tuloy, diba, ay marami na pong kababaihan, diba, na nagpapalaganap at nagsilbing saksi kay Kristo. So katulad ko, o diba, so isang babae na dapat lalaki lang, no? Alright, ang magiging pastor. O diba? Pero ngayon po, mayroon na po pastora, si pastor at saka si pastura. Alright, now, note
that in the resurrection stories, the women easily grasp the meaning of the empty tomb because God interpret it for them through angels. Right, so, papansinin po natin na sa muling pagkabuhay, kwento tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo, ang mga babae po ay parang madali sa kanila na maintindihan kung bakit walang laman ang libingan ni Jesus. Dahil mismo ang anghel ng Diyos, di ba, ang nagpapaliwanag sa kanila. Right, so kaya't yung anghel, ang dalawang anghel ng Diyos, di ba, ang nagsabi, why are you look for the living among the dead? So he is not here, he is risen. Alright, so kaya the story of the empty tomb become credible only if we believe that God is the unseen and is the unseen leading actor, director in the drama. Alright, so pakinggan nyo po. So ang kwento po sa walang laman na libingan ay napakahalaga po. Dahil kung nagkataon na ang libingan ni Jesus ay nandoon pa siya, ang ating panampalataya o pinaniwalaan natin na katotohanan, lalo na ang Biblia, di ba, ay mawala ng saysay. O di ba? Alright, so nawala ang kanyang kahalagahan. Sinungaling pala. Right, so kaya yun po, na napakahalaga po, ang kwento tungkol sa libingan na walang laman. Dahil dito, di ba, ay nagiging kapanipaniwala, di ba, na si Kristo ay totoo na muli siyang nabuhay. So, ito po, ay kung maniwala tayo na ang ating Panginoong Diyos ay siyang hindi natin nakikita, o di ba, ngunit siya ang pinakasentro sa kwento na ito. Siya ang direktor, siya ang aktor, siya ang lahat-lahat. So may we as church will also be blessed by the grace of Christ's resurrection as the first disciple had, and to keep him fully alive in our everyday living as they did. O pakinggan natin. So harinawa bilang simbahan, nawa po ay pagpalain tayo ng ating Panginoon sa pamagitan ng pagpapala ng muling pagkabuhay ni Kristo. So katulad ng pagpapala na nakamit ng kanyang mga alagad. At nawa po ay panatilihin natin na buhay sa Jesus sa araw-araw natin na buhay na katulad ng ginagawa ng kanyang mga alagad noon. Right, so paano ba natin mapanatili na buhay si Kristo sa araw-araw natin na buhay? Sa pamagitan ng pagsasabuhay ng banal na ebanghelyo. So yun po. Diba? Para tayo'y kapanipaniwala na ang Diyos na sinasamba natin ay nag-iisang Diyos sa langit na hindi Diyos-Diyosan. O diba? Na sinasamba natin. Kung hindi ang makapangyarihan na Diyos. Right? So, kaya kung nais natin po na marami tayong makabig, marami tayong mahikayat, patungo sa landas ng kabutihan, patungo sa landas ng kaligtasan, at higit sa lahat, para marami pa po tayo na sasamba kay Kristo. Ingatan natin ang ating mga kaasalan. Dahil tayo, kailangan patunayan natin tayo'y makatarungan, makatao, makadiyos. O diba, hindi hayop. O so, kaya kailangan huwag tayong mananakit ng ating kapwa. Kailangan bago ka magbitaw ng salita, timbang-timbangin mong maigi. So, itatak nyo ito sa isip nyo, na kapag tayo nananakit ng ating kapwa, ang una nating sinaktan ang ating Panginoon. Kaya kapag tayo at mayroong lalapit sa iyo humingi ng tulong at tinanggihan mo ito, hindi ang taong humingi ng tulong sa iyo ang tinatanggihan mo si Kristo mismo. At tandaan natin yan, anong mayroon tayo sa ngayon? Yung kinatayuan natin,
ang katapusang dumi na nakadikit sa ating katawan, ang katapusang sentimo nasa bulsa mo. Tandaan natin, wala tayong pagmamayari. Lahat yan ay hiram, lalo na ang ating buhay. So dapat lang na ibalik natin ang gana para sa ating Panginoon Diyos. Huwag tayong magmamayabang, huwag tayong manghusga o mangmata ng tao. Dahil hindi natin alam kung kailan tayo lilisan. Alright, so this is our prayer. Dear Lord, when we are filled with doubts and insecurities, when the task given us seems too big for our little hands and hearts, give us peace, give us life. Amen. Right, sa aming mahal na Panginoon, kaya kapag kami po ay punong-puno ng pag-alinlangan at walang kasiguruhan, kung ang mga gawain na ibinigay niyo sa amin ay sa tingin namin ay sobrang laki, hindi namin makakayanan sa aming mga kamay at aming puso, Panginoon, bigyan mo kami ng kapayapaan, kaalaman, at higit sa lahat, bigyan niyo kami ng buhay. Amen. Hindi pa ako tapos. Pwede itaas to. Kasi nakayuko ako. Inaubo ako sa kaligo-ligo. Kaya kailangan po, seryosohin po natin kung magkimisa kayo, saan man kayo magsimba, o kaya manonood sa FB na mayroong misa, dapat seryosohin po natin ang pakikinig sa Ebanghelyo. Ayan, dahil kapag hindi ka seryoso, wala talagang epekto ito sa buhay mo. Kahit mahirap sa isang tao ang pagbabago. Mahirap ang pagtuntun sa tunay na landas, batay sa kagustuhan ni Kristo. Mahirap para sa atin talaga na makipagtunggali tayo sa ating sarili at lalo na makipagtunggali tayo sa tukso sa buhay na ito. Kapag ang ating pakikinig pasok sa kabila, labas. Kaya, alam niyo mga kapatid, charge sa my experience. Diba? Kaya hindi ako nagmamayabang. Right, so, kaya isa po yun na gusto kong maranasan nyo kung ano yung naranasan ko. Na kahit hindi ako hihingi sa Diyos, kusa niyang ibinibigay. Kahit isa po yun na gusto ko pong isi-share sa inyo. Magiging matapat tayo sa ating sarili, magiging matapat tayo sa ating kapwa, matapat tayo, higit lalo na sa Kanya. Walang dahilan na bibiguin tayo ng Panginoon. Hindi siya humingi ng pera sa atin. At hindi rin siya humingi sa atin na magsasakripisyo tayo, na magpapako ka sa krus. Isa lang si Kristo. Isa lang ang hiningi ng ating Panginoon, ang magiging matapat tayo sa Kanya. Dahil kapag matapat tayo sa Kanya, ibig sabihin, matapat tayo sa ating sarili. Pag matapat tayo sa ating sarili, matapat tayo sa ating pamilya, sa ating kapwa. Alright? Galit ba ako? Ganun lang yun. Alright, so, Proverbs, chapter 14, verse 30. Alright. A heart at peace gives life to the body. Peace rules the day when Christ rules the mind. Alam niyo, napakaganda. Ang isang puso na may kapayapaan, kapanatagan, ay nagbibigay buhay sa ating katawan. Ang kapayapaan, kapag siya ang naghari sa atin sa buong araw, na ibig sabihin, si Kristo ang naghari sa ating kaisipan. You see that how beautiful? Alright, so, the relationship between the spirit and the body is deeper than we think. So, not all physical infirmity is a product of spiritual turmoil, but much of it. Alright, so when God is on the periphery of our lives, our bodies can't stand the void. So ask anyone who has heart trouble. Stress is often a big part of it.
and stress is the result of a too distant God. Alright? So, ang kaugnayan na namamagitan sa espiritu at ang ating katawan ay mas malalim pa nito. O di ba? Batay sa ating pag-isip. Hindi lahat na mga karamdaman, pangkalusugan ay bunga, o di ba, ng ligalig ng ating espiritu o ating damdamin. Subalit higit pa doon. Kaya kapag ang ating Panginoon ay gawin nating piri-piri, dekorasyon. Kaya kapag siya ay gawin nating dekorasyon lang sa ating buhay, hindi sentro, ang ating katawan ay hindi niya maaring, ang ating katawan ay hindi niya kayang mabigyan ng buhay ang ating buhay. So, ibig sabihin, na kahit marami tayong pera, pampadoktor, masarap na pagkain, kahit saan ka pupunta, pwede kang mag-world tour. O, di ba? Lahat ng ito ay walang kasapatan. O, di ba? Para humaba pa ang buhay mo. Manatiling hungkag ang ating buhay kung wala ang Diyos sa ating buhay. So, tanungin nyo ang sino man na mayroong sakit sa puso. Alright, so, stress. Ang napakatindi. O, di ba? Alright, so, stress ka. Dahil maraming trabaho. O, di ba? Hindi mo alam kung anong unahin mo. O, di ba? Di ba, Lina? Trabaho ka ng trabaho kung marami kang pera. O, di ba? O, masarap pagkain mo. O, di ba? Trabaho ka ng trabaho. O, di ba? Ikaw pa ang magluluto. Ikaw pa ang maglalaba. Stress nga talaga. O, di ba? Alright, so, ang stress po, di ba? Yan, napakatindi. O, di ba? Ay madalas, ito po, o di ba, ay mayroong malaking bahagi, di ba, kung bakit ang tao namamatay, di ba, nakakasakit ng grabe. Dahil ang stress, di ba, ay ang bunga dahil sobra kang napakalayo sa Panginoon. Alright, so kasi, kapag pagbangon nyo sa umaga, Panginoon, ang lahat ng gawain ko sa araw na ito, di ba, sa bukid, sa eskwelahan, di ba, sa klinik, lahat pong ito na gawain ko ay alay ko sa inyo. Salamat po. At naabot ko pa ang umagang ito. So, ibig sabihin, dahil siya ang inuuna mo, bago ka nagmumura dyan, bago ka nagtratrabaho, o di ba, siya ang pinakasintro, siya ang inuuna mong pinasalamatan. Kaya sasamahan ka niya talaga sa lahat ng iyong gawain. Maibsan. O diba? Ang iyong pagod. Kaya mahirap magtrabaho na labag sa loob. Naglalaba ka. Mamaya na, darating na naman yung apo mo. O, ito pa. O, na, kaya, inang, ito pa. Mamaya na, o, asawa man, tuwalya. Na, tamaan pang mukha mo. O, diba? Dahil natural, ikaw, sakit-sakit ng likod ko. Mabuti pa yung katulong dyan sa kabila kay nagsusildo ng 5,000 o 4,000. Ako dito, wala talaga binibagay. Ang panty ko, wala nang garter. Mabuti pa noong naliligaw, may pa-chocolate marshmallow. O, diba? Pero ngayon, wala na, di na ko naalala ano bang buhay klase na ito. O, diba? Pero kung makontento po tayo, o, diba? At lagi kang magpasalamat sa Panginoon, lagi kang nagdarasal, hindi mo maramdaman ang pag-usad ng araw, linggo at buwan o taon. O, diba? Alright, so, at makikita mo, kahit pumuti na ang buhok mo, pero maliwalas pa rin ang mukha mo. Right? So, madali mo makilati sa isang tao na nakukontento sa buhay. O isang tao na mainggitin. Diba? Dahil marami siyang mga piligis. O, diba? Ayan, sa mukha. Kahit bata pa. Alright, so, now, peace. Peace has prerequisites. So, ang kapayapaan, diba, ay may kahilingan, kinakailangan. One of them is a surrender of all the self's attempt to earn God's approval. So instead, we are to understand that God approves of Jesus and we are related to Jesus by faith. O, pakinggan. Dahil kung minsan,
sobrang pagpursige natin. O diba? Ayan, para sa sangayunan ng Diyos ang ating mga ginagawa. Ito kinakailangan pa, gusto magkaroon ng kapayapaan, ito po. Isa nito, ay isuko mo ang lahat. Natangka mo sa iyong sarili na makamit mo ang pagsasang-ayon ng Diyos. So sa halip, dapat sikapin natin maintindihan na ang Diyos, nung nilikha niya si Jesus at pinadala sa atin, lahat-lahat ay sinasang-ayunan ng kanyang Ama. O diba? At tayo po ay may kaugnayan kay Jesus sa pamagitan ng ating panampalataya. O diba? Alright. So, another is an inspired Senyor, ano to? Thank you. So, another is an inspired ability to trust God even when circumstances seem to dictate against trust, but there is one often assumed prerequisite to peace, and that is a decidedly misguided assumption. Alright, so, ang isang kinakailangan ng kapayapaan ay kailangan na magkaroon ka ng kasiglahan. Diba? Natural, kapag masigla ka, gawin ang isang bagay para sa Diyos, may abilidad ka na magtiwala sa Diyos. Na kahit na ang mga pangyayari, o diba, ay sinusulsulan ka. Na kahit na ang mga pangyayari ay nagsasabi sa iyo, naglalarawan, laban sa panampalataya, o diba, sa Diyos. So, ibig sabihin, na katulad niyan, tayo po ay naglilingkod, no? Nandito tayo sa misyon. Nandiyan kayo sa simbahan. Alright, pakinggan yung maigi. Alright. So, kaya, natural, tayo mismo na nakakilala ni Kristo, kaya dapat tayo po ang magsilbing sandalan. Tayo po ang magsilbing sanga ng mga ibon, ng mga tao. O di ba na wala ng pag-asa sa kanilang buhay. Tandaan po natin yan. So, kailangan na mayroon tayong abilidad na malalim ang ating relasyon sa Panginoon, matibay ang ating panampalataya sa Diyos. Na kahit na sa mga pangyayari sa ating buhay, sumasalungat ba? Mayroon ba? Tingnan mo, sila maka-Diyos. O di ba? Bakit na-cancer yan? O di ba? Tingnan mo. O di ba? Okay, tingnan mo na mabait. O di ba? Bakit siya kinuha ng Diyos? Maaga siyang namatay. Bata pa. O di ba? Alright, so kahit na sumasalungat, o di ba? Sa ating mga minimiti sa buhay. O di ba? Kaya iyan po ang lagi ko pong pinaliwanag. Wag nating gawing sandalan lang ang ating Panginoon. Tandaan natin, dahil nararapat siyang sambahin, nararapat na ating pasalamatan, nararapat na katakutan natin, dahil lahat ay utang natin sa Kanya. Tandaan po natin yan. Tandaan po natin yan. Alright. So, kaya, kahit na taliwas sa mga nangyayari sa buhay natin, di ba, di ba, dapat ang mga alagad ng Diyos, pinagpala ng Diyos, dapat marami silang grasya. Kaya nga, dapat yan ang ipaliwanag. Di ba? Dahil para kay Kristo, hindi batayan ang mga material na bagay. O ang kalusugan, ang batayan. Tandaan po natin, iba po ang batayan ni Kristo. O di ba? Ayan, kung hindi, ang mga mahihirap. O di ba? Ang mahihirap, sa kabila ng kahirapan, na natili pa rin silang nakipagtunggali sa buhay ng patas, hindi nagnanakaw, hindi nangurakot, hindi nandininglang ng tao, kung hindi patas. Alright, so, kaya isa po yun, yan ang patakaran ni Kristo. Kaya wag po nating gawin na kaya tayo'y nanampalataya sa Diyos, dahil baka kukunin tayo ng maaga, o diba, baka ang ating mga anak ay hindi tutulungan, o kaya hindi tayo tutulungan. Klaro po, nung Jesus ay pinadala ng Diyos na Ama para sa atin. O diba?
Kaya kapag ikaw, matibay ang relasyon mo, kaugnayan mo kay Kristo, yung pagsimba-simba mo, hindi lang just for the heck of going to church. Kung hindi, talagang nagsikap ka, intindihin ang laman ng Biblia. Nagsikap ka, natahakin mo ang tamang landas sa pagiging tunay na Kristiyano. Hindi lang matawag ka na Kristiyano sa salita lang. O, di po ba? Kaya dapat ang tunay na Kristiyano, sikapin natin isa sa buhay na tayo ang magsibing salamin na kahit hindi lahat nahiyas ni Kristo dahil nag-iisa lang siya. Sikapin natin, unang-una, pasensya. Pangalawa, ang pagpakumbaba. Pangatlo, ang tumulong. Kahit yun lang tatlo, mapasa atin, masasaya na, masaya ang ating Panginoon. Alright, so peace. Peace is not dependent on circumstances. Not real peace anyway. So the real peace that comes from God is available in spite of circumstances. And it is often revealed only in the difficult times. Absolutely correct. So ang kapayapaan ay hindi dapat ito, o diba, iasa sa mga pangyayari sa buhay natin. Hindi tunay na kapayapaan yan. Dahil ang tunay na kapayapaan ay nanggagaling sa Diyos at ito po ay laging mapapasa atin. Lagi natin makakamit. Pax Christi, the peace of Christ. Lagi itong mapapasa atin sa mga pagkakataon o pangyayari sa ating buhay. At ito po ay malimit, o di ba, na nangyayari o naibubunyag lamang kapag tayo po ay nahihirapan. Maraming pagsubok. Right, so ibig sabihin, na kahit na demanda mo left and right, diba, na kahit na pinagpistahan ka ng chismis dyan, mga marites, o diba, pero hindi ka natitinag. Diba, kalmado ka. Hindi ka nagbabago. Yan ang tunay na kapayapaan. Na kahit wala ka ng pera, apo, bahala ka na lang sa amin. O diba, ayaw mo magnakaw ako, at ayaw mo ring manluko ako. O diba, kaya please, o diba, tulungan mo ako. Dahil mula nang natagpuan ko ang katotohanan, nandito na ako. O diba, kaya't nawa, huwag darating sa punto. Babalik naman ako sa dati. Alright. So, we never know the truth of our relationship with God until it is burned to the fire. Does it remain? Then it is gold. It is true. Or does it collapse? Alright, so, kaya't isa po yun, na si Kristo, hindi siya tinatanggal sa krus. So, Jesus can never be separated from the cross. So, naibig pong sabihin, na huwag nating katakutan ang problema. Nakahubad tayo na isinilang sa mundong ito, pero kaagapay, asawa natin, kasama natin ang problema. At tandaan natin, ang kahirapan sa buhay, hindi na dapat natin ikahiya. Dahil, ang kahirapan po, ang bagay na kung saan patungo, magdala sa atin, patungo sa kabanalan. Alright. Kaya huwag natin ikahiya, kung tayo ay mahirap. Kahit hindi natin kailanman malalaman ang katotohanan o kalalim ng ating ugnayan sa ating Diyos hanggat ito ay masusunog. O diba? Sa apoy. O diba? So, ibig sabihin, na halos hindi ka na makahinga. Pigang-piga ka na. Hindi pa nalutas ang isang problema, nadagdagan naman ng dalawa. Hindi mo alam kung saan ka susuling, kung sino ang lalapitan mo, kung sino ang totoo o kakampi mo. O, diba? Alright, so, isa po yun. Na kailangan tayo masunog sa apoy. O, ikaw ba? Kung ikaw ba ay mapalibutan ng problema o pagsubok, nanatili ka bang matibay sa iyong panampalataya? Hindi ka ba pumunta sa kabilang iba, palipat-lipat ka ng relihiyon? Alright. Kaya kapag ikaw ay nanatili, ginto ka kapatid. Diba? Tutuo ka. O diba? Alright. So, ngunit, kapag ikaw ay sumuko, diba? At pumunta ka sa kabilang pader. Alright. So, hindi ka totoo. Now, then it was combustible from the very beginning
worth nothing at all. So peace from God must be tested. If it isn't, we never know whether it's genuine. Alright, so kaya ibig sabihin po, kailangan masusunog. O di ba? Mula pa sa umpisa. O di ba? Kaya kung hindi, kung wala kang pagsubok, kung ganun lang, if your life is so easy, ay hindi po yun ang buhay na gusto ng Diyos sa iyo. Alright. So, ang kapayapaan mula sa Diyos ay kailangan talagang makilatis, kailangan masubukan. Dahil kung hindi ito dadaan sa pagsubok, hindi natin malaman kailanman kung ang ating panampalataya ay dalisay o totoo o pagkukunwari. So, we human beings are a strange mixture of mind, body, and spirit. We like to think of those as separable entities, but they are not. They interrelate at levels we can scarcely understand. Sin has physical effects. Mental stress has physical effects. And a heart at peace gives life. Alright, so, tayo po bilang tao ay kakaiba po. O diba, ang paghalo-halo ng ating isip, ng ating katawan, at ng ating espiritu. Gusto nating isipin na itong tatlong ito, diba, ay pwedeng paghiwalayin. Ngunit hindi po pwede. Right, so, ito po ay may kaugnayan. Diba? Sa bawat antas na kung saan ay bihira na maintindihan. So, ang kasalanan, ay mayroong epekto sa ating kalusugan. O diba? Dahil lalo na kung ang kasalanan mo, o diba? Okay lang yan kung ang kasalanan, inosente ka talaga, na hindi mo pa alam. Nandoon ka ba sa bukid na walang pari, o diba? At hindi ka marunong bumasa, ayun, your excuse. O diba? Ayan, dahil sa kamangmangan, o diba? Ng Biblia. Ayan, pero laging nagsisimba. Nakahawak ng isang turusaryo. Alright, so, kaya isa po yun, malapit na malapit kay Apo Padi. O, di po ba? Alright, so, kaya isa po yun, di ba, natandaan natin, na ang kasalanan ay mayroong malaking epekto po sa ating kalusugan, sa ating espiritu. At, napakatindi, maraming pag-iisip na dapat, punong-puno na ang utak mo. O diba, parang wala ng lugar na makapag-isip ka. Kaya tama yan. Pagod ka. Diba? Kaya mag-relax ka. May mag-imbita sa iyo. Kakain ba kayo sa labas? Gusto mong meron kang makausap. Dahil ang utak po natin ganito. Right, so, katulad nito, no, tubig. Kaya paano ko ito, o diba, malagyan ng tubig na panibago kung puno na? Kailangan itapon ko ang iba para malagyan ko ng init tubig para magiging warm. Diba? Maligamgam ang kailangan ko na inumin. Right, so ganun po ang utak natin. Hindi po tayo makalikha o diba? O makapagpasya na maayos. Yes, totoo po yan. Hindi po tayo magkaroon ng magandang ideya. Alright. Kung puno na po ang utak natin, so kailangan mabawasan. Right? So, huwag isip ng problema. Hayaan natin ang problema, ang mamroblema sa atin. Alright, now, whatever you are going through, and it is a safe assumption that we are always going through something, it is not to affect your peace. Alright, so kahit ano pa ang gagawin natin, o diba? At ang ating pagpapalagay, assumption, diba? Ang ating pagpapalagay ay mabuti. O natural, kung gagawa ka ng, when you planted good, naturally you will harvest good. O diba? Pero pag nagtanim ka ng kasamaan, ay doon ka na matatakot. Naku, ano kayong kapalit nito? O diba? Baka hindi man ako ang sisingilin dahil ako ang gumawa. Baka ang aking mga anak at apo. Oh, you see that? Alright, so kaya isa yan, na gumawa ka, anumang gawin mo,
basta ligtas ang pagpalagay mo. Na tayo po ay gumagawa ng mga bagay-bagay, o di ba, na hindi masasaktan ang ating Panginoon at ang ating kapwa. Di ba? Hindi ito makaapekto sa ating kapayapaan. God is above your circumstances. And He is greater than your sin, your trials, your everything. Bind yourself to the things that really matter and the one who can govern them and rest. Be at peace and be well. Alright. Napakaganda po. So tandaan po natin, anumang mga pangyayari sa buhay natin. Diba? May matamis, may kalungkutan, may mapait, may kasindak-sindak. O diba? Ngunit, tandaan po natin, sa mga pangyayari sa buhay natin, nandoon, o diba, nangibabaw ang ating makapangyarihan na Diyos. Diba? Siya po ay dakila, diba? At higit pa sa ating kasalanan. Higit pa sa ating pagsubok sa buhay. O diba? Sa lahat sa atin, nangibabaw ang ating Panginoon. So, ibig sabihin, wala tayong katakutan. Right, so, ang higit sa lahat yan, ibigkis, itali natin ang ating sarili sa mga bagay-bagay na kung saan ito ang mahalaga sa nag-iisa na Diyos na namamahala sa ating buhay. At magkaroon tayo ng kapanatagan at kapayapaan. At tayo po, di ba, ay makatyak sa kapayapaan na maghari sa atin. At tayo po, kapag mapayapa ka na tao, hindi ka matatamaan, o di ba, ng sakit na grabe, matindi na sakit. O di ba, dahil lagi mong sasabihin, ay wala, ang sakit na ito, kaya ito ni Lord. Alright, ito po, maganda ito. Jeremiah chapter 17 verse 9. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Alright, so, ang puso ay mapaglinlang. O, diba? Higit sa lahat na anumang bagay. At higit sa lahat, hindi ito nagagamot. Sino pa ang makaunawa nito? Now, how wicked it was to see the soldiers in this gospel episode being bought off by love of money. So the only comfort we can derive from this story comes the fact that their falsehood disapproval itself. How the soldiers, all been asleep, how could they have possibly known what happened to the body of Jesus? And if they had been asleep, they would never have dared to confess it. The priest would have been the first in line to call for their punishment. But surely, had any of them had been awake, they would have aroused the others and prevented the removal of Jesus' body. The entire terrain shows their story as extreme in its hatred and falsehood. Alright, so dito po, napakasama, o diba, napakasakit, na makita at marinig, na ang mga sundalo o kawal, sa puntong ito sa Ebanghelyo, ay nababayaran ng pera, nang ibabaw sa kanila ang pagmamahal sa pera. Right, so, ang bukod tangi lamang natin na makagaan ng ating kalooban, ay nanggagaling din sa kwentong ito. Diba? Na kung saan, nanggagaling sa katotohanan na ang kanilang kasinungalingan, diba? Na pinabulaanan nila mismo. Right, sila ay nagsisinungaling, diba? At sila din ay nagsasabi na totoo na siya ay Diyos. Right, so, kung siguro ang mga kawal na yun, ay talagang tunog. O diba? Kaya papaano na hindi nila malalaman kung ano ang nangyari sa katawan o bangkay ni Jesus. At kung sila naman ay nakatulog, o diba? Kaya dapat hindi nila, o diba? Dapat sila mismo ang magsumbong
Di ba? At ang mga pari, mga punong pari, obispo, sila dapat ang una, o di ba, na sila ay tatawagin at para maparusahan. Pero hindi, punong obispo ang nag-utos na bayaran, o di ba, at ilihis ang katotohanan na ninanakaw daw. Ayan, klarong-klaro sa Ebanghelyo. Basta sabihin nyo, na nininakaw ang bangkay ni Jesus. Dahil nung sila tulog, ninakaw ng kanyang mga alagad. Alright. So, subalit, ang kasiguruhan, na kung mayroon man sa kanila na gising, diba? Dapat nagising sila at ginising nila ang iba. O diba? Para sana mapigilan ang pagnakaw sa bangkay ni Jesus. Right? Subalit, ang lahat ay palabas lamang. Diba? Sa kwentong ito, kaya dahil makikita at maramdaman natin, napakatindi ang puot nila. Diba? At ang kanilang kasinungalingan laban sa ating Panginoong Jesus. Dahil sa inggit. O, diba? So, isa din yun. Huwag tayong mainggit. Alright, so we cannot put such a monstrous lie down to any misunderstanding. So it was invented in the wickedness of the human heart. So the great argument that proves Jesus to be the Son of God is exactly this, His resurrection. Alright, so hindi po natin maari, di ba, na ang isang kakilakilabot, o di ba, at higit sa lahat, malaking kasinungalingan, di ba, alright, na manatili sa ating puso. Alright, so kaya ang pinakamalaki dito na pagtatalo na kung saan napatunayan na si Jesus ay anak ng Diyos ay angkop lamang dito sa kwentong ito ang kanyang muling pagkabuhay. Alright, so kaya isa po yun. Kaya kailangan hilingin natin po sa ating Panginoon na magiging dalisay ang ating puso. O diba? Para hindi tayo makapag-isip. Diba? Para hindi tayo maninira ng ating kapwa. Alright. So, and nobody could have had more convincing proof of the truth than these soldiers, yet they took bribes, and in doing so, hindered countless people throughout history from believing in the resurrection, and therefore the divinity of Jesus Christ. What a shame. Alright. So, kaya't walang sinuman, di ba? Dapat na nakukumbinyo, di ba, tungkol sa katotohanan. Alright, kung hindi ito mga sundalo ang mga kawal na ito. Ngunit, yun na nga, dahil silang nagbabantay sa libingan. Kaya lang, nabayaran sila ng mga pinuno ng mga obispo noon. Kaya dahil sa ginawa nila, ito po ay nagiging hadlang na hindi mabilang na tao na sa buong kasaysayan ng Kristyanismo na nananiwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Alright, so kaya nakakahiya po. O diba? Alright, nakakapanindig balahibo na sila na naglilingkod at dala-dala, nagpalaganap sa Ebanghelyo, sila pa ang nagpapapatay. O diba? Sa ating Panginoon. Alright, so history repeats itself. Alright, so talagang ang kasaysayan ay hindi na dapat sana muli pang mabuhay. Muli pang mangyari kung ang tao natututo sa katotohanan. Alright? Now, not only can we be deceived by the false prophets of our age, we can also be deceived by our own hearts. So we often embrace lies if they are emotionally satisfying, never discerning the final result of believing them. Ito po, pakinggan nyo. Hindi lamang tayo, di ba, nalilinlang sa mga kasinungalingan ng mga propeta. O di ba, sa ating kapanahunan, tayo din po ay maaring malinlang sa sarili nating puso. Dahil madalas, niyayapos natin ang kasinungalingan. Di ba? Dahil doon naramdaman ng puso mo
Di ba? At kaisipan na ikaw ay nasisiyahan kapag may ibang taong nasasaktan. Alright. So, such is the nature of human wisdom. It is dark and deceptive, shifty and shallow, misdirected and myopic. It rejects the present reality of eternity for the future hope of personal glory. It builds on shifting sand. And according to God's word in Jeremiah, it is beyond cure. Alright, so ganito po ang likas ng kaalaman ng isang tao. Ito po ay binubuo ng kadiliman at panlilinglang. Alright. Kaya at napakababaw. Diba? At higit sa lahat, ito po ay ilihis niya. O diba? Ang mga tao. Sa halip naniwala, tinuturuan. Diba? Ng kasinungalingan. Alright, so, kaya para bagang nagtayo ka ng bahay. Diba? Sa pamagitan, diba? Ng buhangin. Na pagdating ng unos, nakadala pati bahay mo. Ayan. So, ganun po ang ating panampalataya, mga kapatid. So, wala pong bagay na pwedeng magpapatibay sa ating panampalataya kung hindi ang banal na ebanghelyo. Kahit isa po yun na itatag na Jesus, ang Santa Mesa, para mapakinggan ang kanyang banal na ebanghelyo sa tao. Alright, so, kaya dapat, huwag tayong magsimba, diba, para lang magkagrasya. Diba? Kaya para magamot ka sa sakit mo, diba? O kaya matugunan ang problema mo. Magsimba tayo dapat lang dahil yan ang paraan na magbigay tayo ng pasalamat at pagpapuri sa ating Panginoon. Right? So how tragic, how scary, how can the God of hope give us such a hopeless word? How can the promise of salvation be so and promising? How can we continue to read the Bible after we come across this desperate declaration of the guards? How can we be redeemed? The answer is glorious. God promises later in Jeremiah to give His people a new heart. So what if our hearts are beyond cure? So they are not beyond resurrection. Our dead hearts are so reformed or healed, are no reformed or healed. They are raised to new life. They are replaced with ones that are real. Alright, so, nakakakilabot po, o diba? Ayan, nakakakilabot, nakakatakot. Paano ang Diyos, diba? Ang isang Diyos na magbigay sa atin ng pag-asa, o diba, na ganito, na salita na wala namang pag-asa. So, paano ang pangako ng kaligtasan? O diba, na parabagang wala namang kapangyarihan na mangyari. Alright, so, paano natin ipagpatuloy ang pagbasa sa Biblia matapos nating narinig, diba, ang pahayag, o diba, ng mga sundalo. Paano tayo matubos? So, ang sagot po, ang kadakilaan ni Kristo. Nangako ang ating Diyos, o diba, na darating ang araw na magbigay sa kanyang mga anak isang bagong puso. So, paano kung ang iyong puso ay hindi na talaga magagamot? Alright, so, hindi na talaga sila maari pang muling mabuhay o matubos. Ang ating patay na puso, o diba, ay ito po ay magkaroon ng pagbabago at magagamot. Dahil tayo po ay bubuhayin muli sa isang panibagong buhay. Diba? Ito po ay mapalitan ang ating puso sa isang dalisay na puso. Alright, kung tayo po ay kakapit sa ating Panginoong Jesus. Alright, so God says it even more precisely. Ezekiel
I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Right, so sinabi po ng Diyos, diba, kay Ezekiel, nabibigyan kita ng panibagong puso, at ilalagay ko ang panibagong espiritu sa iyo. At tatanggalin ko mula sa puso mo ang puso mong matigas at papalitan ko ng isang puso ng tao ulaman. So only God can understand our hearts. And His assessment is utterly depressing if we do not know the rest of His plan. Totoo. So bukod tangi lamang ang ating Panginoong Diyos ang nakakaunawa sa ating puso. At ang kanyang paghusga o kalkula, diba, ay ganap, o diba, na nakakalungkot, o diba? Ayan, kung tayo po, diba, hindi natin alam ang kanyang plano para sa ating lahat. But He who discerns our deepest thoughts and most obscure deceptions offers us His pure and truthful Spirit to replace the corruption of our flesh. Right? So, subalit, ang ating pong Panginoon, siya lang po ang makaaninag, makakakita sa kaibuturan ng ating kaluluwa at sa ating kaisipan. Kung ano man po ay yung hindi maliwanag na panliling lang. Diba? Na inaalok sa atin. Alright, so ang kanyang pong kadalisayan ng kanyang puso, ang kanyang katotohanan ng dulot ng kanyang espiritu, ito po ang magpalit sa kasamaan ng ating pagkatao. So these dreaded prophecies do not end with dread, and the wisdom of God does not end with death. So those who embrace it find life, answers now, direction today, and character always. Daily open your heart to His life. Right, so, yun pong kakilakilabot na mga propesya ay hindi po nagtapos sa mga kakakilab-kilabot na mga mangyayari sa buhay natin. Dahil ang kaalaman ng Diyos ay hindi nagwakas sa kamatayan. Dahil sa lahat ng taong naniyapos, diba, at natagpuan ang tunay na buhay sa piling ni Jesus, natutugunan ngayon, na bigyan ng direksyon ang buhay, diba, at ang pagkatao, diba, ayan, ay laging napabuti, na nalinisan. Ang dapat nating gawin, araw-araw, buksan natin ang ating puso para kay Kristo, sa kanyang buhay, sa kanyang kunto. Amen. Alright, so this is our prayer. Dear God, when we are filled with doubts and insecurities, alright, so with the task that when the task given us seems to be for our little hands and hearts, so give us peace. So, Ama, ayan po, mayroon pong mga membro ng BHW, ayan, kasama ni Emily, at sa lahat ng mga kamag-anak ng namayapa naming kapatid, ayan, sa lahat po ng bisita, at sa mga kasamahan ko sa misyon. Alright, so nawa po, Ama, ay magkaroon ng pagpapala po. Ayan, dahil pagpapala, dahil napakalayo po. Ayan, kahit sila po ay may sasakyan, ayan, pero matatawag na po na sakripisyo dahil ang oras po nila. Ayan, kaya nawa po si Emily at ang kanyang mga kasamahan ay bigyan niyo sila, Ama, ng matibay, malakas na immune system. Ayan, dahil ay talagang para na rin nagbuwis sila ng buhay, Ama. Dahil kuminsan ang kanilang mga tungkulin bilang asawa o kaya sa kanilang mga anak, pamilya, kapag tinatawag po sila dahil kailangan sila po maglingkod sa tao, ay nandoon po sila. Salamat po. Kaya to anuman po, Ama, ang kanilang kahilingan o sino man sa kanilang may sakit o kaya mga problema sa buhay, so nawa po ay tugunan nyo. Ama, ang mga viewers, ayan, at lagi pong nandyan, nanonood, at so, marami pong salamat sa pagmamahal nyo, lalo na rin kay Resi. Ayan. At
sa tulong nyo, dasal man o financial. Kaya presensya nyo, yan ang importante, hindi pera. Right, so kaya marami pong salamat. May pagtagabagyo po na darating bukas. At so harinawa po na ligtas po sila amang makarating. Ayan, at ligtas din po na makauwi. Ayan, salamat po. At nawa po Ama ay magandang panahon. Ayan, para po yung sinong gustong dumalaw, ay makita pa po nila. At lalo na po sa last night. Ayan, at higit sa lahat, bigyan na rin po ang pamilya ng kalusugan. Ayan, para po, ayan, dahil sa bagay, nagpalit-palitan ata sila. Ayan, na magbantay sa bangkay. So, harinawa po, mga anak nila Ama, kung may mga apo man, at so nawa po, ay tulungan niyo po sila Ama. Yan, pero lalo na po sa mga viewers, sa mga tao po na nagbigay suporta. Ayan, pinansyal man o pagmamahal, kanilang presensya. So, harinawa po Ama, hindi po ako Ama nagbasa ng mga pangalan. Ayan, pag nasa labas po ako. Ayan, kaya pag nandun ako sa mission, sa bahay, doon lang po ako nagbabanggit. Pero kayo po ang higit nakakaalam sa mga taong aktibong nakikinig at naaaliw sa banal na ebanghelyo. Hinihingi ko po Ama, ayan, nabigyan niyo sila Ama ng himala kung maaari. Himala. Ayan, para maikintal sa kanilang pag-isip na wala ng pinaka magandang bagay na nagpapasaya sa inyo kung hindi ang isang tao na sincero, nakinig sa banal na ebanghelyo, sa isang tao na desidido maituwid ang dapat ituwid, mabago ang dapat baguhin, sa isang tao na magaling magpalaganap at higit sa lahat nagsikap dalhin ang iyong mensahe ng pag-ibig, pagpakumbaba, pagtulong at ang kapatawaran, pagmamalasakit, lalo na po sa mahirap. So Ama, yun na po yung bagyo-bagyo. Ayan, nawa po ay wala na yun Ama. Ayan, at nawa po na mapatawad niyo po, ayan, yung mga tao, ayan, di naman na kasalanan, nilista ang pangalan. Ayan, kaya tira na. Ayan, dahil, ano po, naintindihan niyo, dahil kahirapan ng panahon ngayon Ama. Ayan, po, subalit, kami po ay nagsusumamo na sa oras ng butuhan, nawa po sila'y hindi ma-influensyahan na kung sino-sino mag-utos sa kanila. Dahil lagi ko pong naririnig sa TV, kahit sa FB, na ang tagumpay ng bansang Pilipinas para makaahon sa kahirapan o korupsyon, ayan, ay nakasalalay sa buto ng isang tao. So harinawa, ay panindigan nila yung mga sinasabi nila Ama. Nasa oras ng butuhan, kayo po ang maghawak ng kanilang kamay, na walang sinuman na maaaring mag-impluensya sa isang butante, maliban sa inyo. Amen. So, ang aming kaligtasan, ang tagumpay namin sa buhay, at ang mga hinaing nila Ama sa buhay, lalo na tungkol sa kanilang pamilya, ayan, at kinabukasan ng aming mga anak at aming mga apo, at ang aming buhay na nawa po ay pahabain niyo pa po para maipagpatuloy namin ang misyon na binigay niyo po sa aming lahat, at upang sa ganun ay malayo pa po na marating. Ayan, dahil yan na po Ama, alam niyo na ayaw kong mangibang bansa. Ayan, pero desidido na si Raul na 2024 ay dapat nandoon na ako. Ayan, so sa abroad na akong mag-misyon. Ayan, pero 6 na buwan lang ako, babalik ulit. At so nawa po, Ama, ay yung mga naririnig nila Ama sa misyon, ay nawa po bago sila matulog, ay pag nilayan nila po. Kaya yun lang, patawarin mo kami kung may kasalanan sa isip, pananalita at gawa. Ang mahalaga Ama, nagawa pa rin nilang magsimba. Yan, dahil nakikita ko po, mas mahirap sa isang tao na nagkakasala na hindi napapasok sa simbahan. Dahil alam ko naman Ama, sa malawat madali, kapag gusto niyo talaga na magbago ang isang tao, wala namang makahadlang. Dahil kayo po
ang nag-isa naming Diyos na makapangyarihan. Salamat po. Kaya't lahat ng ito ay aming hiningi sa pamagitan ng bugtong yung anak na si Jesus. Sa ngalan ng Diyos na Ama, Diyos na Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Viva Señor! Viva Señor! Viva Señor! Mabuhay ang Senior Santo Niño Evangelical Mission Philippines Incorporated. Mabuhay ang lahat ng bansa sa buong mundo. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Mabuhay ang Barangay Bersamin. Mabuhay ang Barangay Villanueva. So, mabuhay ang Barangay Primicias. Mabuhay ang Barangay Artacho. Mabuhay ang ating viewers. Mabuhay ang ating misyon. Mabuhay tayong lahat. Right, so para po mga tanggal ang ating masakit. Alright, so igaway-gaway natin ang mga kamay. Ayan, at ang ating ipadyak ang ating mga paa. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Hallelujah! Praise the Lord. And thank you for joining us and good night. See you tomorrow, same time and same station. Just keep always fit and keep always safe. God bless us all. So always remember this, I'm always here to pray, to love, and to serve you forevermore. Right, so see you soon. I will always miss you and I will always love you for the rest of my life.